Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Campo. So, ang topic natin for today ay ano ang pumipigil sa'yo? And by concept po ito na empowerment of service. One of the primary works of the Spirit is to empower believers for service. Through the Holy Spirit, God equips and strengthens His people to accomplish His purposes. This empowerment is not merely for personal gain, but to manifest God's presence and bless others. The Holy Spirit gives spiritual gifts, boldness, and wisdom, establishing every believer to serve in ways that bring glory to God and build up the church. And may kita po natin to sa Acts chapter 1 verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Sa Tagalog naman po, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbababa sa inyo ng Espiritu Santo at kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ngayon po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, every Christian is gifted to serve. So, tayo po mga Kristiyano, may binigay po sa atin ng Panginoong Jesus regalo at ayun yung pagsilbihan siya ang kanyang bahay-sambahan at ang kanyang pangalan. Ngayon naman sa second teaching, every Christian is called to witness. So tayo mga Kristiyano ay tinawag upang ma-witness kung ang totoo ng salita ng Panginoon. And nasasaad naman sa Biblia na totoo ang salita ng Diyos. So tayo yung magiging witness para ibahagi sa ibang tao kung totoo yung natutunan natin sa ating Panginoon. Kaya naman sa third teaching, every Christian is enriched with potential. So, yung mga Kristiyano po, mayaman po sila sa potential na ibinibigay ng ating Panginoon. Yung potential na matuto tayo at makapagbahagi sa ibang tao is such a good and big blessing na galing sa ating Panginoon. Ngayon naman sa application tayo, utilize your spiritual gift now. So, yung ibinigay sa ating regalo ng ating Panginoon, which is yung natututo tayong makapagbahagi ng salita niya, dapat ginagamit na natin siya ngayon. Dapat mas ini-enhance natin yung kasanayan upang mas matuto at makapagpaglingkod pa sa Panginoon. Ngayon naman sa second application, unveil the gospel and witnesses for Christ. So, isaad natin palagi lahat ng katunayan na totoo yung Panginoon, totoo yung mga salita niya, lalo-lalo na sa Biblia. And huwag natin itatago yung mga bagay na hindi naman natin na puro katotohanan ang nasasaad sa Biblia. Sa third application naman, unleash your potential through total obedience. So, yung sa tingin natin, parang wala tayong nakukuha ang potential sa pagtuturo ng ganito, ganyan. Well, gawin natin siya and with obedience na sinusunod natin yung Panginoon sa paggawa ng mga bagay na yun. Yan naman sa discussion na tayo, what are the things that hinder you to serve God? For me, yung lack of time. Minsan kasi nawawalan tayo ng oras, lalong-lalo na minsan sa sarili natin dahil busy sa pag-aaral o sa iba't ibang bagay na ginagawa. So, ayun yung isang problema ko kung bakit minsan hindi ako nakakapag-serve sa ating Panginoon. So, siguro, isa sa mga prayers ko na tulungan ako ng Panginoon para mabago yung bagay na yun. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.